this video, i-share ko po sa inyo yung nagiging update ngayon kay Techcash Loan App this year 2026. Well, ang dami yung chika dito regarding Techcash na may changes daw. Well, sinilip ko nga po siya at nagkaroon nga po ng update tong app po na ito. Well, anyways, itong si Techcash Loan App is under po siya kay Techwang Lending na legit pong nakaregister sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. Well, anyways, yes, legit, nakaregister, pero syempre, of course, no, legit ba yung kanyang interest rate? Yes, don't worry, buo siyang matatanggap. Dalawang basta ako nakapag-loan dito at wala po siyang kaltas. Legit na legit po yun. Fast disbursement po talaga, instant approval po dito. And don't worry, hindi naman po siya nangingi po ng kahit anong income proof. Kahit tayo ay student, freelance, unemployed, housewife, and etc. Wala pong magiging problema kasi nag-a-accept po sila nun. Kaya lang, of course, so, isi-share ko din sa inyo, nagiging downside talaga nitong si Techcash this year 2026. Well, before I start, disclaimer lang muna tayo na this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto ko kayo mabigyan ng tamang regarding sa update nga po ng loan na po na ito. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para updated at notified ka. Well, ito na nga, back to this Techcash loan app na downloadable po siya ha sa Google Play Store at sa iOS at saka sa App Store. Well, kahit hindi po ako laging naglo-loan dito kay Techcash, hindi pa rin nawala yung offer ko po dito at as of now po, meron po siyang loan offer sa akin of 4,200. Actually, nag-start ako dito ng 1,000 ata or 2,000 pesos and then nag-i-increase siya after po natin ma-settle yung ating loan dito. Guaranteed po yung increase niya once po na-settle natin yung loan natin dito. Well, ito na nga, no, pasilip ko lang sa inyo kung magkano yung interest rate niya ngayon at yung loan terms niya ngayon na doon talaga tayo na-excite, diba? Well, dahil may offer po ako dito ng 4,200 pesos, so ito po is pwede po akong pumili kung magkano po yung ilo-loan ko dito. Hindi po siya yung ito talaga yung ilo-loan ko kung magkano yung loan offer niya. So may choice siya, either 1,000 and 4,200. Dahil gusto ko ipakita sa inyo guys, yung interest rate niya, nag-enter ako ng 1,000 pesos. Well, here po, makikita nyo po agad dito na may nakalagay na amount na ma-receive is 1,000 pesos din. Yes, buong-buo po natin siyang matatanggap. At totoo po ito dahil nakadalawang loan na nga po ako dito. So, binigyan niya ako ng loan duration of 90 days daw. And then, meron na akong number of installments of 2 terms lang yung na-unlock ko pa. Ewan ko ha, kasi iba-iba tong si Techcash eh. Iba-iba talaga yung loan offer niya sa akin. Well, eto na nga. Punta tayo dito sa repayment plan sa baba. From the moment that I'm trying this loan, from today po, no, is 7 days to pay na lang ulit siya. Yes, ulit siya. Sa previous na mga videos ko regarding Techcash loan app po, is nagbago na to eh. Hindi na siya 7 days to pay. Naging 15 days to pay na ito. Every 15 days po yung payment natin sa kanya. So, bakit naman ganito yung nagiging pagbabago ngayon ni Techcash? Tama, totoo kayo na nagkaroon nga talaga ng changes, which is ito po yon yung pagbabago niya na nag-downgrade na naman siya. Naging 7 days to pay na naman po siya. At look at the interest rates po, no? Grabe, ang laki. Ang laki na effective interest rate niya po sa akin. So, 1,000 pesos, may interest rate po na 98 pesos, service fee na 260 pesos. Kapag i-total mo po yan, is lahat po yan is 357 pesos yung pinaka-interest rate and service fees or effective interest rates po nila sa atin. In short, yan po yung pinakakita po nila sa atin. So, lumalabas sa 35.7% yung kanilang effective interest rate. Guys, for 7 days to pay ito. 1 week lang ito. Ang lala, no? Well, sa last feature ko dito kay Techcash, last year po kasi, nung shinare ko siya sa inyo na hindi siya 7 days to pay, 15 days to pay po siya. Ang interest rate niya naman nun is 45% sa akin. 15 days yon. Pero mas malaki talaga to kasi ito ay 1 week lang, 35%. Well, ito pa naman si Techcash. Once po na mag-decide tayong mag-loan dito, agad-agad yun. Madidisbursan talaga agad tayo. Napakabilis po nilang magpautang. Marireceive po talaga natin yan sa ating account. Well, ang pinaka-advantage lang po talaga dito is buo siyang matatanggap. Wala siyang kaltas. Lumalaki yung interest rate niya pero buo siyang matatanggap. Though, hindi naman ako nakaka-receive dito ng harassment po kasi
kasi base experience ko nga wala naman. Makulit lang din sila kapag naniningil as usual. Well, anyways, of course, share po ako sa inyo dito ng loan summary, loan offer, interest rate, loan terms po dito. So, of course, share ko rin po sa inyo ano na nga ba yung updated application po ngayon kay TechCash Loan App. Para at least may idea na rin po kayo ano na nga ba yung hinihingi pong requirements ni TechCash ngayon para maaprubahan po tayo ng kanilang instant loan offer. So, medyo tumaas po yung kanyang credit limit po pala. Naging up to 90,000 pesos na yung kaya nilang ipautang. But guys, experience ko doesn't guaranteed and subject for evaluation pa din po ito. Depende yun sa kanilang loan offer sa atin. Iba-iba tayo ng loan offer dito. But anyways, to apply, click lang natin yung claim now. Claim now agad-agad, diba? Wala pa nga tayong na-apply yan. Claim now agad. Well, nakalagay pa nga dito na fast approval, disburse in just 10 minutes. Well, click lang natin tong claim now. And then here po, we need to enter our mobile phone number and then magpapadala po sila sa atin ng OTP. Enter lang po natin ito. And then right after po nito, this is followed agad-agad by the basic information na po. So after po nito, agad-agad, we need to undergo the ID verification po. And ito po yung mga IDs po na hinihingi po nila, no? So pipili lang tayo ng isa lang po dito. And then pipicturean din po natin yung ID po natin. And then mag-auto capture po yung mga details po ng ating ID. Kaya make sure po valid yung ating ID. And then i-check po natin yan kung yan po lahat ay tama. Then after po nyan, this is followed by the employment information na po. And then yung sinasabi ko sa inyo na nag-a-accept po sila kahit tayo ay freelance, student, unemployed, and others. Pipili lang tayo dyan. And for me, I choose unemployed lang, no? And then dito po sa next step is the emergency contact na po or the contact information. So dito naman guys, no, medyo limited lang. Limited lang yung hiningi nila dito. So dalawa lang pong contact information na ito po ay pwede siyang mag-direct sa ating phone book list. Pwede rin natin i-manually fill up. And then after po nito is the payment method or the disbursement or withdrawal information na po ito. So meron tayong dalawang choices dito kung saan po nila isi-send yung ating loan approval kung gusto nating mag-loan. So meron silang bank account at e-wallet. And I choose e-wallet lang po. And ito po yung mga e-wallets po na available. So pinili ko si GCash. And then after po nito, dito po magaganap ang selfie verification na po. So mag-selfie lang tayo dito basically. And then after po nito guys, no, under review na po siya for 3 minutes. So antayin lang po natin yan na mag-countdown yan. And after po nyan, magkakaroon na po siya ng result kung tayo po ay approved or rejected. Well, sa case ko po, na-approve po ako dito of 3,000 pesos. Again, guaranteed naman po yung increase niya, pero hindi lang sobrang laki talaga ng iaangat niya. Kasi 4,200 lang din po yung aking loan offer as of the moment ngayon. From 3,000 ako nag-start ha. Pero kahit pa paano, meron, may increase, may usap. Pero pag-isipan nyo mabuti yung interest rate niya ha. Kasi pinakita ko naman sa inyo, di ba, na mataas talaga yun. Hindi siya biro guys, no? Kasi 1 week or 7 days to pay lang siya. Ang bilis lang ng araw. Kasi for me guys, yes, nakakatulong kung gusto natin ng mabilis ang pera, yung mabilis na mabilis, yung agad-agad makaka-loan. Kasi buo naman siyang matatanggap. Pero the interest rate for me is not giving and the loan terms talaga nung 7 days to pay. Yun lang naman. Pero kung nakakatulong, yes, makakatulong kasi buo naman siyang matatanggap. Yun lang yun. Yun lang yung pinakagusto ko sa kanya. Sa inyo ba, yung TechCash Loan App nyo ba? Pakicheck nyo nga. Well, do you think ba na si TechCash Loan App is nakakatulong pa din sa atin ngayon? Let me know guys sa comment section kung kumusta yung TechCash Loan App nyo, kung nasilip nyo ba siya ulit. Well, don't worry guys, no. Mag-a-update ako sa inyo time to time about kay TechCash Loan App if ever may bago na namang changes dito kasi time to time talaga nagbabago po ito and i-share ko yan sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you on my next video po. Bye!